Hindi ko inexpect na ganun pala siya kaseryoso. Sobrang sweet at may respeto siya sa akin. Never niya akong ginalaw. Dear Madam Native Filipina, have a good day sa inyo. At sa mga viewers nyo. Isa akong followers nyo na AFAM Hunter. Nag-e-enjoy ako sa pakikinig ng mga AFAM stories na binabasa nyo. At gusto ko rin sanang ma-share ang aking kwento. Sana mapansin nyo ito. Please hide my identity and just call me Jenna. 45 years old, isang OFW at may 2 anak na malalaki na. Kasal po ako sa Noipi. Kaso, hindi naman naging masaya ang buhay ko sa piling niya. Kaya ako umalis ng bansa. At dahil malungkot ako madam, ay nag-sign up ako sa 2 dating site. Marami akong nakilala at nakachat. Una, isang taga Switzerland na si Jack. Kaso, after a month naming pag-uusap ay parang napansin ko na hindi na siya nag-update or nagre-reply sa mga chat ko. Kaya naman nag-move on ako sa kanya kasi parang hindi na siya interesado. Kaya naman naghanap ako ulit. The next ay nakilala ko itong si David na isang Amerikano. Isa po siyang private lawyer. Actually, siya po ang unang nag-chat sa akin. And then after 4 months naming pagkakakilala at pag-uusap, ay napansin ko na parang nawalan na din siya ng interest. One time, kinamusta ko siya. Ang sabi niya, kakarating lang daw niya sa Pilipinas at dumiretso siya sa Boracay. Nagsisend na siya ng mga photos na nandoon siya. Tapos ang sinabi niya, tatawag daw siya kapag nasa hotel na. Ayun na nga, tumawag nga siya sa akin at kinumusta ko kung nag-e-enjoy ba siya. Tinanong ko na rin kung may jowa ba siyang kasama. Ang sabi niya, wala daw. Pinakita niya pa nga sa akin na walang tao doon, siya lang mag-isa. Pero hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya. Malay ko ba? Mabait naman siya at lagi niyang sinasabi sa akin na, you know, you are getting closer to me. At lagi niya yung sinasabi sa akin, ano kaya ang ibig sabihin niya sa tuwing nagchat-chat kami. Divorce na siya for 6 years. At feeling ko, isa ako sa mga choices niya. Ayaw ko naman kasi madam na ako ang mag-initiate ng communication. So hinayaan ko na lang siya. Kaso, itong huli na, hindi na talaga siya nagparamdam. Kaya naman, hinayaan ko na lang siya. Nag-move on ako ulit. Habang kami naman ay magka-chat, ay meron pa naman akong ibang kausap. May nakilala ako na masipag mag-reply at very interested sa akin. Una ay parang trip-trip ko lang at binigay niya sa akin ang WhatsApp niya para doon na kami mag-usap. And then after a month, nag-check ako doon sa dating site kung saan kami nagkakilala. Gusto ko lang kasing makasiguro kung talaga bang wala na siya doon. So ayun na nga, confirm, wala na nga siya madam. Hindi ko na makita ang conversation namin doon. Isa din siyang American, hindi siya kagwapuhan sa picture niya. Pero nung nag-meet na kami, ang gwapo niya pala. Hahaha. 5 months na po kaming nagkausap at napakaseryoso niyang tao at hindi bastos. Marespeto din siya. Ang sabi niya, yung divorce niya is ongoing pa. Meaning to say, hindi pa final. Pero 1 year and a half na. Nagtataka ako bakit ang tagal, hindi pa finalize. Ano kaya ang possible na reasons? Hindi ko na tinanong kung bakit. Kwento niya sa akin na yung asawa niya ay dangerous woman kasi muntik na daw siyang patayin. May 2 anak po sila at ang isa ay nasa puder niya. Madam, ito nga, nagkita na nga kami kasi nag-set ako ng vacation at nag-book na rin siya ng ticket. Nagkita kami sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Siya ang naunang dumating sa airport at ako ay gabi pa ang dating. Kaya ang nangyari, nauna siyang mag-check-in sa hotel. At nung parating na ako ay sinundo niya na lang ako sa airport. Oh my God! Papalapag pa lang ako ay kinakabahan na ako. Kasi first time ko pong ma-experience na makipag-meet sa AFAM. At ang daming naglalaro sa aking isipan kung ano ang maaaring mangyari. So ayun na nga, nag-chat na siya. Nagtanong siya kung nasaan na ako kasi naghihintay na siya. Ang sabi ko, wait, palabas pa lang ako ng immigration. Pero ang totoo ay nandun na talaga ako sa exit at sinisilip ko kung nasaan siya. Hindi lang ako nagpapahalata. At dahil malaking tao pala siya, matangkad, kaya nakita ko siya kaagad. Pero hindi niya ako napansin. Palakad-lakad siya na hinahanap ako. Pero ang hindi niya alam ay ako pala ay nasa likuran na niya. At parang pinag-iisipan ko pa kung lalapitan ko ba siya o hindi. Pero naisip ko nakawawa naman. Pumunta siya para lang sa akin. So ayun na nga, chinat ko na siya na nasa likuran niya lang ako. Nilingon niya ako sabay yakap at halik na parang sabik na sabik niyang makita ako. Sobrang kaba ko talaga at napansin niya yon. Ang sabi niya sa akin, relax and trust me. And then ayun na nga, nagyaya siyang mag-dinner muna kami. Kasi sabi niya, I'm sure you are hungry. At after naming mag-dinner, may kinuha po siya sa bag niya. Isang box na maliit.
And then sabi niya, open it. And then while ino-open ko, ang lakas ng kaba ng dibdib ko. May hinala ako na sing-sing ang nasa loob nito. At nung binuksan ko, isang ang diamond ring. And then sabi niya, I love you. I hope you will accept it. At nagdalawang isip pa ako na tanggapin yon. Pero sabi niya talaga na tanggapin ko daw. If you don't want to wear it, just keep it. At tinanong ko siya na, isn't it so fast for a commitment? Kasi ang totoo, hindi pa kami annulled ng ex ko at ganun din naman siya. Gulong-gulo ang isip ko sa singsing na yon hanggang sa napunta na kami sa hotel. Halos speechless ako kasi na-surprise talaga ako. Hindi ko in-expect na ganun siya kaseryoso. Sobrang sweet niya sa akin at may respeto siya sa akin, madam. Hindi niya ako ginalaw. Tamang hawak-hawak lang sa kamay at baywang ko. At na-inlove na rin ako sa kanya kasi doon ko talaga nakita sa kanya kung paano niya ako respetuhin at itrato ng maayos. Ang gwapo niya pala in person. At sa 5 days naming magkasama, siya ang nag-cover lahat ng tour namin. Ako lang ang nagbubuk. Ang sabi ko pa nga sa kanya ay hati kami, but he said no, it's all mine. Just keep your money. At grabe, kitang-kita ko sa mga kilos at mata niya na masayang masaya siya. At na-surprise din daw siya kasi ang galing ko daw mag-organize ng tours. Sinagot ko naman siya na may pagyayabang. Yes, of course. I'm a former worker in hotel. Kasi isa akong front desk at the same time, tour guide before. Nag-enjoy siya, madam, sa tour namin. Sobrang nababaitan din ako sa kanya. Kaya nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Noong last day namin sa hotel, ang sabi ko magpahinga siya. At nagstay lang kami sa hotel. Iniisip ko kasi na baka napagod siya sa sunod-sunod na tour namin. Ayun pala, medyo sumama ang pakiramdam niya. Nagkaroon siya ng ubo at sipon. Binilhan ko po siya ng gamot at pinainom ko ng maraming tubig. Doon niya po na-feel na caring daw ako sa kanya. Sabay sabi niya, you're really a treasure and I don't want to lose you. Thanks for caring. Pag kinagabihan na, madam, sabi niya, baby, let's eat our dinner. And then bumaba na kami. After dinner, nagyaya siyang maglakad-lakad muna kami. So ayun, naglakad-lakad kami na parang mga teenagers. Binilhan niya ako ng mga pampasalubong ko daw. Ayun na nga, dumating na ang last day naming magkasama. At napansin kong ang lungkot niya. Magkasabay lang po kaming pumunta ng airport. Magkakahiwalay na kami ng landas. Babalik na siya sa US at ako naman ay babalik sa aking trabaho. Napatulo din ang luha ko nung pagyakap niya sa akin at sabay sabing, baby, I hope this is not our last and first met. I hope one day I will bring you to US. Madam, nauna pala ang flight niya sa akin. Pag take off ng eroplanong sinasakyan niya ay nagtawag muna siya sa akin. Sinigurado niyang nasa gate na ako. At sabi niya, please let me know kung nakaalis na rin ako. Ang haba pa naman ng travel ni Afam. 3 interchange bago makarating sa airport niya sa US. Madam, ang problema ko at gumugulo sa isip ko. Parehas kaming complicated. Hindi niya rin ako madala sa US kasi hindi pa final ang divorce niya. At ako naman, hindi rin annulled. Ang sabi niya, sa ibang bansa na lang daw kami magpakasal. Like Hawaii. Pwede daw yun. Pwede ba talaga yun? Ang alam ko is hindi. Kasi ako ang nagpaplano na dito ako sa bansang pinagtatrabahoan ko magpa-file ng divorce sa atin sa Pilipinas. Siya nga pala, madam. Akala ko hindi ganoon kaseryoso si Afam. Kasi pag nagtatawagan kami, sobrang iksi lang. Hindi rin siya mahilig makipagbabaran sa video call. May ganun pala. Pagbalik niya ng US ay nag-set siya kaagad kung kailan daw kami ulit magkikita. So sabi ko naman, after my contract. Pinakilala niya na din ako sa mga kapatid niya. Pero siya ay tinatago ko pa sa aking pamilya. Hello, Madam Letter Sender. Salamat sa pagbahagi ng iyong kwento. By the way, Madam, may napansin ako sa intro ng kwento mo. Sabi mo kasi, kasal ka sa Noipi at dahil hindi ka naging masaya sa piling niya, ay kaya ka umalis ng bansa. Ibig sabihin ba nito ay hindi pa kayo naghiwalay ng asawa mong Noipi? Madam, paki-clear. Baka naman kasi nagkakalabuan lang kayo ng asawa mong Noipi. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapakilala ang afam mo sa pamilya mo. Anyway, it's none of my business. Basta honest lang ako sa napansin ko. Okay, about sa pagtataka mo na lang, sagutin ko ha, sa abot ng aking makakaya. Bakit ang tagal ma-finalize ng divorce nila? Well, maaring natagalan ang divorce process, it's because maaring nakikipaglaban pa yung asawa niya sa usapang properties o di kaya business. Baka hindi pa sila nagkasundo sa hatian. At maaari ding tungkol sa child support and custody. Medyo kumbinsido naman ako, madam, na may divorce on process sila kasi pinakilala ka na po sa mga kapatid niya.
Tanong ko lang sa'yo, madam, napag-usapan nyo ba ang tungkol sa gastos ng annulment mo? Kasi kung may budget naman si Afam, why not? Umpisahan nyo na din at the same time yung annulment mo habang yung kanyang divorce ay on process. Kasi kung plano ka rin lang niyang dalhin sa US, balang araw, why not umpisahan nyo na? Ayusin na ang mga papeles para makawala na kayo pareho sa mga karelasyon ninyo. Pero since sinabi niyang sa Hawaii na lang kayo magpakasal, so hindi siya willing gastusan ng annulment mo, tama? Madam, alam mo ang tama at mali. At kaya ka lang naman naguguluhan ngayon kasi tinatry niyong gawan ng paraan ang isang bagay na alam niyong mali. Bakit hindi na lang kasi dumaan sa tamang proseso, madam? Ikakapahamak mo yan pagdating ng panahon. Kakasuhan ka ng asawa mo pag tinopak yon. Kung hindi mo aayusin ang annulment mo. Baka paglapag mo ng airport, kalaboso ka diretso. Huwag kang papayag sa gusto niyang mangyari na magpakasal kayo sa ibang bansa like Hawaii. Follow the rules para hindi kayo magkaproblema. Kung wala siyang planong ipa-anal ka, edi wag. Basta kung gusto niya kayong magsama, ihanapan ka at tulungan ka niyang makapunta sa Amerika through work. Mag-iingat ka lang din kung susugal ka dyan. Kasi hindi mo pa naman siya lubusang kilala. Huwag kayong magmadali, madam. Hindi bali ng may kabagalan basta ito ay naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung hindi niyo naman kayanin ang paghintay at magkahiwalay lang din, edi move on. Hindi kayo para sa isa't isa. Ganun lang kasimple. Alam kong napakasaya mo na nagka-affirm ka ng seryoso. In fairness, kinikilig din ako sa kwento nyo. Pero dahan-dahan lang, madam. Masyado kayong hot. May parehas naman kayong may sabit pa. Easy lang, relax. Kahit naman kasi magmadali kayo, hindi rin magiging madali ang proseso. Kahit mapera pa yung affirm mo. True love waits nga daw. Kung talagang kayo ang itinadhana para sa isa't isa, edi hayaan nyo na muna ang tadhana ang magdesisyon sa kapalaran yung dalawa.